Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang 7 Days. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Bruno na isang surgeon kasama niyang namumuhay ang kanyang asawa na si Sylvie na isang gallery curator at ang kanyang anak na babae na nagngangalang Jasmine. Habang nag-aalmusal, napag-usapan ng pamilya ang nalalapit na kaarawan ni Jasmine. Nais niya sanang magpasama na ihatid ang kanyang mga imbitasyon pagkatapos ng klase sa araw na iyon. Ngunit ang mag-asawa ay parehong pagod kaya medyo na-disappoint si Jasmine dahil hindi makakasama ang kanyang mga magulang sa pamimigay ng invitation card. Pagkatapos kumain, sinuotan ni Bruno ang kanyang anak ng isang jacket at itinali ang buhok nito. Pinaalalahanan niya ito na mag-ingat at umuwi kagad ng bahay. Pagkaalis ni Jasmine, lumalabas na ang mag-asawa ay hindi naman talaga pagod at nagdahilan lamang ang mga ito upang makapagsulo at makapag-TikTok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay nagising si Bruno at kumilos ng tulad ng nakagawian. Ilang oras ang lumipas, dumating ang isa sa mga kaklase ni Jasmine at tinanong si Bruno kung nasaan siya dahil hindi ito pumasok sa eskwelahan. Nagsimula na siyang mag-alala. Agad niyang tinawagan ito ngunit walang tugon. Narinig din niya ang isang voice message na hindi niya nasagot. Kaya't nang malaman ito ni Sylvie, nakaramdam ito ng inis sa kanya dahil hindi siya nagising ng mas maaga. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa kapulisan upang i-report ang nangyari at nagbigay din sila ng mga impormasyon tungkol kay Jasmine upang matulungan silang maghanap. Tiniyak naman ni Bruno kay Sylvie na magiging okay ang lahat at mahahanap din nila ang kanilang anak. Nagpasya din si Bruno na tulungan ng mga ito sa paghahanap. Inumpisahan niyang maghanap sa park papunta sa eskwelahan nito. Nagsimulang maghanap ang dalawang pulis hanggang sa makarating sila sa pinakaliblib na damuhan. At dito nakita nila ang pinaka nakakatakot na tanawin. Sinubukan naman ng isang pulis na pigilan si Bruno na tignan ang kanilang nakita. Ngunit nagmamadali itong lumapit at nagimbal nang makita ang anak na wala ng buhay sa damuhan. Nanlulumong na paluha ito habang pinagmamasdan ang katawan ng pinakamamahal na anak. Naisip niya na isang masamang tao ang gumawa nito at nalay pa ito. Samantala, si Sylvie naman ay sabik na naghihintay ng mga balita tungkol kay Jasmine. Wala itong kamalay-malay sa malagim na sinapit ng anak. Makalipas ang 7 araw, naghahanda sina Bruno at Sylvie para sa libing ni Jasmine. Sa mga sumunod na araw, parehong tulala ang mag-asawa, hindi makapag-isip ng tama at tila nagkaroon ng depresyon. Mapapansin din na hindi sila nag-uusap ng maayos. Makalipas ang isang araw, nakatanggap naman ng tawag si Bruno mula sa detective na nagngangalang Mercury. Ayon dito, natagpuan na nila ang pumatay kay Jasmine. Batay sa mga ebidensyang kanilang nakalap at ang salarin ay mahahatulan ng pagkabilanggo. Ang kasong ito ay naibalita sa buong bansa at dito makikilala na ang suspect ay 31 years old at nagngangalang Anthony Lamure, isang kriminal na paulit-ulit na nagkasala sa batas ng tao. Sa kanyang huling kaso, siya ay napawalan sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit sa pagkakataong ito, sinisigurado ng abogado na siya ay makukulong at mapaparusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Samantala, nakaramdam ng galit si Bruno nang makita ang mukha ni Anthony sa telebisyon. Napaiyak naman si Sylvie nang maalala ang sinapit ng anak. Hindi naman nasiyahan si Bruno sa naging sentensya kay Anthony dahil inaasahan niya na aabot ito ng 15 to 25 years sa krimen na nagawa niya. Isang araw, muling binisita ni Bruno ang lugar kung saan natagpuan si Jasmine. Hindi nagtagal ay nagpasya siyang bumalik sa trabaho upang panatiling abala ang kanyang sarili at pag-iisip na dapat ding gawin ni Sylvie. Ngunit tumanggi ito dahil hindi pa nito nakalimutan ang nangyari sa anak at mas piniling magbukmok sa loob ng bahay. Samantala, nakahanap naman si Bruno ng abandonadong cabin sa kakahuyan. Pumasok siya doon at doon ay nakakita siya ng baril. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang gumawa ng paghahanda upang ipaghiganti ang kanyang anak. Sa ibang eksena, makikitang tahimik na naghahapunan ang mag-asawa. Dito ay kinumusta ni Sylvie ang mga nagdaang araw ni Bruno.
Sinabi nito na busy ito sa ospital, ngunit alam ni Sylvie na nagsisinungaling lamang ito dahil hindi niya ito makontak sa trabaho. Samantala, kumuha naman si Bruno ng dalawang lalaki at binayaran ito ng malaking halaga ng pera para gawin ang ilang trabaho sa cabin. Pagkatapos ay dadagdagan niya pa ito ng 10,000 dolyar araw-araw sa loob ng 1 linggo kung hindi magsasalita ang mga lalaki. Habang handa na ang lahat, tinignan ni Bruno ang asawa sa huling pagkakataon habang ito ay natutulog. Pagkatapos ay umalis na siya ng bahay. Nang mga sandaling iyon, si Anthony naman ay dadalhin sa trial court upang litisin. Habang nasa daan, ang driver ng sasakyan nito ay biglang nawalan ng malay sa harap ng manibela, dahilan upang bigla itong tumigil. Samantala, si Bruno naman ng mga oras na iyon ay nakasunod pala sa kanila at sinadyang masagi nito ang sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman, pinainom ni Bruno ng droga ang driver at pagkatapos ay nagkunwaring tutulungan niya ang mga gwardya. Ngunit mabilis niyang pinaandar ang sasakyan ng mga ito. Dinala niya ito patungo sa isang abandonadong lote at pinatumba niya muna ito bago inilipat sa panibagong trunk ng sasakyan. Samantala, ang detective na si Mercury ay dumating sa pinangyarihan kung saan huminto ang sasakyan ng mga pulis. Sinilip niya ang loob ng kotse ng tumukot. Nagulat siya at nakaramdam ng panghihinayang nang makita ang ID ni Bruno. Hindi naman makapaniwala si Sylvie dahil hindi ito ang Bruno na kilala niya. Samantala, dinala ni Bruno si Anthony sa cabin na nasa gitna ng kakahuyan kung saan iginapos niya ang mga kamay nito at ibinitin sa ere. Pagkatapos ay itinali ito sa isang mesa at inihiga. Hindi nagtagal, dahan-dahang nagising si Anthony at nagsimula itong matakot nang makita ang kanyang sarili. Sinusubukan niyang humingi ng tulong, ngunit nakita niyang nakaupo si Bruno sa isang sulok habang nakatingin sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyayari, ngunit tumayo lamang si Bruno at tahimik na nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay nakilala niya na ito at nagsimula ng magmakaawa kay Bruno. Sinabi niya dito na hindi siya ang nanakit kay Jasmine at pinangako niya rin na tutulungan niya si Bruno na hanapin ng totoong may sala kung pakakawalan siya nito. Ngunit hindi naman naniwala si Bruno. Kumuha ito ng martilyo at nasag ang kanyang tuhod kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Pagkatapos ay tinali niya ito sa leg habang nakatayo. Pinagpatuloy naman nito ang pag-inom ng beer at pagkatapos ay iniwanan na ni Bruno si Anthony na ninanamnam ang mga sigaw nito na parang musika sa kanyang pandinig mula sa kabilang kwarto. Sa ibang eksena, nakakuha naman ng video footage si Mercury na isang taong pumasok at lumabas ng kulungan. Plano niyang malaman kung sino ito. Samantala, nagising si Anthony sa pamamagitan ng isang mainit at masangsang na amoy ng likido. Sabay na inapakan nito ang kanyang tuhod upang tuluyan siyang magising. Sa ikalawang araw naman na bihag niya ito, nakakita siya sa labas ng isang patay na usa at ipakain ito kay Anthony para mapanatili itong buhay. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa pagkidnap kay Anthony at si Bruno ang itinuturo nilang sospek, ngunit ang lahat ng ito ay inaasahan niya na. Maya-maya ay tumawag siya kay Sylvie at sinabi niyang dinurog niya ang tuhod ni Anthony at pagkatapos ay hinikayat niya itong gumanti din. Subalit ang gusto lamang ni Sylvie ay umuwi na si Bruno sa kanilang bahay, ngunit hindi naman ito pumayag at naniniwala ito na may utang siya sa kanyang anak at pagbabayaran iyon ni Anthony. Samantala, ng mga sandaling iyon, si Detective Mercury ay kanina pa pala nakatap sa conversation nilang dalawa. Pagkatapos ay binalaan nito si Bruno na isuko na ang sarili. Ngunit planong itago ni Bruno si Anthony hanggang sa kaarawan ni Jasmine bago niya ito patayin at isuko ang sarili. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag, kaya hindi siya natunton ni Mercury. Bumalik si Bruno kay Anthony. Kinuha nito ang kanyang baril at sa kaibuturan ng kanyang puso ay gustong-gusto niya na ipatayin. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili kaya nagpaputok na lamang ito malapit dito. Dahilan upang sumigaw ito sa takot. Ilang sandali pa, sa wakas ay umamin na ito kay Bruno na sinaktan niya si Jasmine at nagmakawa ito para patawarin siya. Ngunit malalim na ang sugat na nagawa nito sa kanilang mag-asawa.
Tinali nito si Anthony sa mga braso at sinimulan ito pasin ng mabibigat na kadena hanggang sa mawalan ito ng malay sa tindi ng sakit. Sa ibang eksena, nagkaroon ng meeting ang grupo ni Mercury at sinubukan nilang malaman kung saan nagtatago si Bruno. Ayon naman sa isang kasama ni Mercury, ang taong tulad ni Anthony ay hindi na dapat inililigtas. Sa ika-4 na araw, si Anthony ay nakaramdam ng matinding pagdurusa dahil sa kanyang mga natanggap na pananakit kay Bruno. Nagmakaawa na din siya na tapusin na ang kanyang buhay dahil kahit patayin siya nito, hindi na may babalik ang buhay ng kanyang anak. Samantala, nagpasya naman si Bruno nang bigyan ng ilang medikal na pangangalaga si Anthony upang mapanatili itong buhay. Hindi niya pinapansin ang pakiusap nito na wakasan na ang kanyang paghihirap. Ayon din sa kanya, kahit pahirapan siya ni Bruno, hindi niya na maibabalik ang buhay ng kanyang anak. Dinidedma lang siya ni Bruno at muli siya nitong itinali. Samantala, habang nanonood ng balita, nakita niya ang asawa na ini-interview sa telebisyon kung saan sinabi nito na nawawala siya sa katinuan. Galit namang tinawagan ito ni Bruno at kinumpronta dahil sa ginawa nitong paglaglag sa kanya sa publiko. Inakusahan din ito ni Bruno na hindi sapat ang pagmamahal nito kay Jasmine dahil mas ginusto nitong makipagtalpakan ng araw na yun kaysa samahan nitong magpamigay ng imbitasyon. Sinisi naman siya ni Sylvie sa hindi niya pagsagot sa tawag ng kanilang anak sa telepono. Samantala, ang pagtatalo ng mag-asawa ay narinig ng matagal ni Mercury at ng kanyang team. Kaya nagawa nilang masubaybayan ang eksaktong lokasyon ni Bruno. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang grupo na hanapin ang lugar nito. Samantala, bumalik muli si Bruno sa kwarto ni Anthony at sinubukang muling magmakaawa ni Anthony at ikinuwento ang kanyang pagkabata na naging dahilan kung bakit siya nahilig sa karahasan. Ngunit wala nang pakialam si Bruno dito. Maya-maya ipinakita nito ang isang vial ng gamot na ginagamit upang maparilsa ang buong katawan ng isang tao. Ngunit buhay naman ang kamalayan. Umiiyak namang nagmakaawa si Anthony sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Itinurok ni Bruno ang gamot at hindi nagtagal ay tumahimik na si Anthony. Pagkatapos, isang respirator ang inilagay niya dito at ipinakita ang isang larawan ni Jasmine. Ilang sandali pa, nagsimula na nitong hipain si Anthony at literal na hinila ni Bruno ang bituka sa kanyang tagiliran habang si Anthony naman ay napaluha na lamang sa sakit. Sa ika-5 araw, habang nagluluto si Bruno ng almusal nang marinig niyang sumisigaw si Anthony sa sakit at napagtanto niya kung gaano kasakit ang ginagawa niya dito. Sinubukan niyang pakainin si Anthony ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay tinuyan nito si Bruno dahil tila hindi ito nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa at iniisip nito kung ano pa ang kaya nitong gawin sa kanya. Lumabas naman si Bruno doon at uminom ng alak. Pinipigilan niyang tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Pagbalik ni Bruno sa kwarto, sa wakas ay ipinakita na ni Anthony ang kanyang tunay na kulay. At inamin dito na pinatay niya ang 3 iba pang mga batang babae at ibinigay kay Bruno ang kanilang mga pangalan. Sinabi din nito na naahan siya kay Jasmine at sinimulan nitong kutyain ang pagkatao ni Bruno. Kaya galit na hinawakan siya ni Bruno sa lalamunan at papatayin. Ngunit napagtanto niya na iyon talaga ang gustong mangyari ni Anthony upang matapos na ang kanyang paghihirap. Ilang sandali pa, tinawagan ni Bruno si Mercury at pagkatapos ay nag-alok ito ng tulong sa kanya dahil napagtanto nitong lugmok na siya. Ngunit tinanggihan ni Bruno ang kanyang tulong. Samantala, ang mga tauhan ni Mercury ay nagulat sa kanya at sinabing malapit na nilang matagpuan ang lokasyon ni Bruno. Agad nilang pinuntahan ito at isang grupo ng mga pulis ang huminto sa isang lokasyon na pinaghihinalaan nilang doon nakatago si Bruno. Inikutan nila ang paligid ng bahay at pumasok sa loob nito habang nakahanda na ang kanilang mga baril. Doon ay inabutan nila ang isang remote-controlled na computer na nagpapanggap sa lokasyon ni Bruno. Pagkatapos ay natunton nila ang isa pang lokasyon mula sa kanyang ISP. Ngunit nakita din nila dito ang isa pang decoy na laptop. Samantala, huminto naman si Bruno sa isang gasolinahan upang kumuha ng mga gamit at tila nakilala ng cashier ang kanyang mukha. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan,
Ngunit ipinahayag din naman nito na sinusuportahan niya ang kanyang ginagawa. Nagpasalamat si Bruno dito at tila nagudyok pa ito kay Bruno na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay bumalik si Bruno kay Anthony na may hawak na scalpel, habang si Mercury ay nakasisigurado na si Bruno ay tumatawag lamang sa malapit, kaya't lahat ng kanyang tauhan ay kanyang inalertuhan. Ilang sandali pa, parehong pinapanood ni Bruno at Mercury ang balita tungkol sa iba pang mga batang babae na dinukot ni Anthony. Makikita sa balita na ininterview ang mga karamihan sa mga magulang at sumasang-ayon ng mga ito sa ginawa ni Bruno at hinimok na pagbayaran ni Anthony ang kanyang mga nagawang krimen. Maliban na lamang sa isang babae na sinabi nito na ang ginagawa ni Bruno ay walang kabuluhan at pagsasayang lamang ng oras. Hindi naman ito nagustuhan ni Bruno kaya't agad siyang gumawa ng isang plano. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang babaeng napanood sa balita sa apartment nito. Nang maramdaman ng babae na may kakaiba sa labas ng kanyang bahay, pumunta siya dito upang tignan iyon. Ngunit walang nakitang sino man sa labas, hanggang sa may umatake sa kanya at nagawa siyang takpan sa bibig ng panyo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinigurado naman ni Bruno na walang sino mang tao ang nasa labas bago niya pinasok sa kanyang sasakyan ang babae. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang babae at nakaharap niya si Bruno. Sinabi sa kanya ni Bruno na maaari siyang magbigay ng kanyang mga komento dahil hindi pa niya na-experience na mamatayan ng isang anak at makaharap ang taong pumatay dito. Pagkatapos ay hinila siya ni Bruno upang makita si Anthony. Nagpupumiglas naman ng babae at tumangging sumama kay Bruno. Hanggang sa nakaharap niya si Anthony. Sa pilitang ibinigay naman ni Bruno dito ang isang mahabang martilyo upang tuluyan tayin si Anthony. Ngunit nagpupumiglas ang babae kaya't ikinulong na lamang ito ni Bruno sa isang kwarto. Ilang oras ang lumipas, muli niyang binalikan ng babae sa kwarto at nag-usap silang dalawa. Sinabi nito na nagtagumpay na siyang maghiganti laban kay Anthony at oras na para kalimutan ang nangyari at mag-move on na siya dahil sinisira lamang nito ang kanyang buhay. Ngunit sinabi naman ni Bruno na imposible ang kanyang sinasabi. Ayon naman sa babae, habang pinapahirapan ni Bruno si Anthony, para din niyang pinapatay ng ilang beses ang kanyang anak. Sa narinig ni Bruno, naubos ang kanyang pasensya at nuntok niya ito sa mukha ng malakas, dahilan para mapabagsak ito. Pagkatapos, dinala niya ito at iniwan sa gilid ng kalsada. Nang gabing iyon, nagwawala sa galit at pagkadismiya si Bruno habang tinitignan nito ang walang malay na katawan ni Anthony. Samantala, ang babaeng kinidnap ni Bruno ay nagawang pumunta sa pulisya at binigyan sila ng impormasyon tungkol sa ginawang pagdukot sa kanya ni Bruno. Kinabukasan, nakita ng mga pulis ang sasakyan na ginamit sa babae sa gilid ng kalsada. Samantala, nagkaroon naman ng pangitain si Bruno kung saan nakita niya ang anak habang nililinis niya ang mga sugat nito. Unti-unti niyang tinanggap ang mga nangyari na wala na talaga ito at hindi niya na maibabalik pa ang anak. Pagkatapos ay humagulgol na lamang siya ng iyak. Sa ibang eksena, nagsidatingan na ang mga pulis at reporter sa di kalayuan sa cabin ni Bruno at nagsimulang lumapit ang mga ito. Samantala, sa loob ng cabin, sinabi ni Bruno kay Anthony na ngayon ang kaarawan ng kanyang anak na si Jasmine. Pagkatapos, nakakagulat na isa-isa niyang tinanggal ang mga posas ni Anthony. At sa labas naman ng bahay, makikita si Mercury at ang mga pulis na hinihimok si Bruno na isuko ang kanyang sarili gamit ang isang megaphone. Pagkatapos ay nakita nilang naglalakad si Bruno palabas ng bahay at isinuko ang kanyang sarili sa pulisya nang hindi lumalaban. Habang siya ay sinasakay sa loob ng sasakyan, nagtanong sa kanya ang isang reporter kung sa tingin niya ay tama ba ang ginawa niyang paghihiganti at sumagot siya ng hindi. Ngunit nang tinanong siya kung pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa, sinabi niya sa mga ito na hindi niya ito pinagsisisihan. Kung ikaw ang aking tatanungin, kaibigan, tama ba sa tingin mo ang ginawa ni Bruno? Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento?
Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakishare mo na rin ang video. At pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.